Marami ang mga naidokumentong kaso ng pang-aabuso ng mga sundalong Amerikano noong nasa Pilipinas pa ang mga base militar ng Amerika. Ganon din ang nangyari nang panandaliang bumalik ang mga sundalong Amerikano sa Pilipinas na tampok natin sa ating episode ngayon. Kaso ito ng isang Pilipinang ginahasa ng isang US Marine na tinaguriang The Subic Rape Case. Maraming iniuugnay na kaso ng pang-aabuso sa karapatang pantao laban sa US military at sa kanilang mga tauhan noong may military bases pa ang Amerika dito sa Pilipinas. Kaya nagbunyi ang marami ng patalsikin ang mga base militar sa bansa matapos ang makasaysayang boto ng mga senador laban dito noong September 1991. Tuluyang isinara ang Subic Naval Base sa Zambales, Clark Air Base sa Pampanga at ang Camp John Hay sa Baguio City. Ang Subic Naval Base ang pinakamalaking US military naval base sa buong Asia noon na may mahigit 7,000 American servicemen at civilian workers. Pero dahil sa strategic location ng Pilipinas, isinulong ng US ang Visiting Forces Agreement o VFA sa kabila ng pagtutol ng maraming sektor. Iniwasan kasi nilang muling manumbalik ang mga pang-aabuso at karahasan ng mga sundalong Kano sa mga Pilipino lalo na sa mga kababaihan. Sa kabila ng mga protesta, matagumpay ding naisakatuparan ang VFA. Noong November 2005, isang Pilipina ang nagsabing ginahasa siya ng isang Amerikanong Marine sa Alava Pier sa Subic. Ang mga akusado ay kabilang sa mga sundalong Kano na kasali sa balikatan military exercise sa pagitan ng Pilipinas at Amerika sa ilalim ng VFA. Ang biktima rito ay isang college graduate na taga Zamboanga City at inimbitahan lang sa Subic ng isang kaibigang US Marine. Siya ay tinago sa pangalang Nicole. Ang mga akusado ay sina Lance Corporal Daniel Smith, Kit Silkwood at Dominic Duplantis at Staff Sergeant Chad Carpenter. Naganap ang rape noong hating gabi ng November 1, 2005 sa loob ng isang Hyundai Starex van sa Alava Pier na sakop ng Subic Bay Freeport, kung saan nakadaong ang barko ng US Marines. Sa mga una niyang testimonya, sinabi ni Nicole na ginahasa siya ng 4 na sundalong Kano, pero binago niya ito kinalaunan at itinuro na tanging si Smith ang humalay sa kanya habang nag-cheer ang mga kasamahang sundalo. Depensa naman ni Smith, walang rape na nangyari dahil kagustuhan at sinang-ayunan ni Nicole ang nangyari sa kanila. Sa ginawang pagdinig, lumabas sa si Nicole at ang kanyang stepsister na si Annalisa ay inimbitahan ni US Navy Petty Officer Christopher Mills na bumisita sa Subic. Si Mills ay naging kaibigan ng pamilya ni Nicole sa Zamboanga City noong inilunsad doon ang Visiting Forces Agreement. May kantin o karinderya ang pamilya ni Nicole na siya mismo ang namamahala. Madalas din itong tinatambayan ng mga sundalo. Doon din nakilala ni Nicole ang naging boyfriend niyang si Brian Goodrich na miyembro ng 12 Marines Operations Platoon na nakadestino sa Okinawa, Japan nang maganap ang insidente. Noong November 1, 2005, inimbita ni Mills sina Nicole at Annalisa na pumunta sa Neptune Bar para mag-enjoy matapos silang maghapunan. Saglit na nagpaalam si Mills sa dalawa na nooy nakikipag-inuman na sa iba pang US Marines. Bumalik si Mills makalipas ang halos 1 oras pero wala na si Nicole. Natagpuan si Nicole sa may Alava Pier na sobra ang pagkalasing pero umiiyak. Sa testimonya ng guard ng Neptune Bar, nakita niyang buhat ni Smith si Nicole at isinakay sa Starex van. Marami rin ang nakakita na ibinaba at iniwan ni Smith si Nicole sa pantalan. Kabilang sa mga testigo ay ang driver ng van na nirentahan ni Smith.
Sa nauna niyang testimonya, sinabi ng driver ng van na si Timoteo Soriano Jr. na ginahasa ni Smith si Nicole. Pero binawi rin niya ang kanyang testimonya. Sabi ni Soriano, napilitan lang siya na pirmahan ang affidavit dahil sa utos ng mga pulis. Matapos sa mga kontrobersiya at may init na hearing, ibinaba ni Judge Benjamin Paulson na Makati Regional Trial Court Branch 139 ang kanyang desisyon. Guilty beyond reasonable doubt sa rape, si Lance Corporal Daniel Smith. Sinintensyahan siya ng reklusyon perpetua o hanggang 40 taong pagkakulong. Absuelto naman ang 3 iba pang sundalong Amerikano. Batay sa desisyong inilabas noong December 4, 2006, sinabi ng korte na taliwas sa depensa ni Smith na may consent o pagsang-ayon sa kanilang pakikipagtalik si Nicole. Binigyan din ng desisyon na dahil sa sobrang kalasingan ni Nicole ay wala siyang kakayahan para pumayag o pumalag man lang. Pero sa halip na ikulong sa regular na selda tulad ng utos ng korte, si Smith ay ikinulong sa loob ng US Embassy. Agad namang umapela sa Court of Appeal si Smith at hiniling na baliktarin ang desisyon ng Makati RTC. Pero bago pa man magdesisyon ng Court of Appeals, lumantad ang ina ni Nicole na may dalang sulat na binabawi na ng kanyang anak ang mga naunang pahayag ukol sa panggagahasa ni Smith. Sa kanyang affidavit na may petsang March 12, 2009, binawi ni Nicole ang mga nauna niyang aligasyon na naging basihan ng Makati RTC. Giit ng dalaga, hindi siya sigurado kung nangyari ang panggagahasa. Sinibak din niya si Attorney Evelyn Orsua bilang abogado kaya wala siyang karapatang katawanin sa anumang legal na paraan. Lumabas din na nakaalis na ng bansa at tumulak na sa US si Nicole bago pa man ilathala ng ina ang kanyang affidavit of recantation. Paliwanag ng nanay ni Nicole, sa Amerika na maninirahan ang anak kasama ang fiancé niyang US military matapos maayos ang kanyang immigration papers. Sumiklab ang mga protesta at espekulasyon ukol sa pagbawi ni Nicole sa aligasyong panggagahasa ni Smith sa kanya. Umangal ang maraming women's group at human rights group, pati na ang mga politikong sumusuporta sa laban ni Nicole. Inakusahan nila ng pakikialam dito ang Amerika at malawakang pagsuhol. Mismong sa Senator Loren Legarda ang nagsabing nakikita niya ang papel ng Amerika sa pagbawi ni Nicole ng kanyang testimonya. Para naman kay Senator Jamby Madrigal, ang pagbaliktad ni Nicole ay indikasyon ng isang transaksyong mahirap tanggihan o deal too good to refuse. Naniniwala naman si Orsua na ang Malacanang ang nasa likod ng pagbaliktad ng kanyang kliyente. Isang buwan naman matapos ang pagbaliktad ni Nicole, ibinaba na ng Court of Appeals ang desisyon nito. Binaliktad din ng Court of Appeals ang desisyon ng Makati RTC at pinawalang sala si Lance Corporal Daniel Smith sa kasong rape. Ibinaba ng Court of Appeals ang desisyon nito noong April 23, 2009. Paliwanag ng Court of Appeals, batay sa merito at ebidensya ang dahilan ng reversal nito sa desisyon ng Makati RTC. Kayo na ang humusga sa kinalabasan ng kaso ni Nicole kontra kay Lance Corporal Daniel Smith sa pamamagitan ng inyong reaksyon sa aming mga social media account. I-like at i-follow kami sa aming mga social media account at i-share din para mas marami pang makapanood sa episode na ito. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli.